Nagpagupit ako this week. Itong sikat na tinapayan dito. O ng carpaccio. Ito ba taga-katagal? Ayan, pwede na yata ito. Pwede itong i-upload dahil successful siya. Believe din ako sa mga influencer, to be honest. Kasi hindi ako nagkakape pa noon eh. Parang nagkape lang ako nung taba-taba. Good morning! Mag-ready tayo kasi kakain kami sa tinapayan sa labas ng breakfast. Tapos nagpagupit ako this week. Kaso, hindi ko masyadong bet kasi ninipisan niya yung dulo ba. Ito. Numipis na nga. Makapal kasi yung buhok ko eh. Numipis yung dulo pero parang kasi iniklian syempre yung parang numipis. Umangat yung yung volume dito sa area na to. Eh, hindi ko masyadong trip. Parang feeling ko asa 1950s ba ako ulit. So, kailangan nating ipitin na lang siya para maitago ko pa ng kahit pa paano yung volume ng buhok sa ibabaw. Dito kasi maninipis ang mga buhok nila. So, tingin ko hindi sana yung manggugupit dito ng Asian hair. Pero yeah, wala tayo magagawa. Taga dito tayo eh, so. Ito lang. Meron yatang isa or more than one. May mga pagupitan sa may Amsterdam area ng para sa mga Asian ba. Kaso, pupunta pa ako doon, 2 hours away, para lang magpagupit. Parang kasyungahan naman yun, di ba? Pati nga yung bangs, ang kapal ng ginupit niya. Gusto ko sana, manipis lang. Parang ganyan lang, Yeah. Pero, yeah. Well, yan, okay na siguro mas okay yan. So, numipis siya kahit pa paano. Dati makapal yan eh. Pero, yeah. Anyway, samahan niyo ako. Kumain tayo sa labas. Bigyan natin ng food si Taro. Ito yung automatic na bumubukas pag nabasa yung chip niya. Kasi si Toby, yung isa kong pusa, yun eh, bawal siyang tumaba. Gawa nga may arthritis siya. Eh, dahil nag-aagawan sila lagi ng food, kailangan natin ng para lang kay Taro na bumubukas siya pusa. Yung si Toby, kawawa naman. Yeah, Toby. Nagsiselos kaya siya. Kasi si Taro lang ang pwedeng kumain dyan eh. Nagsasara yan pagka lalapit si Toby. Pero naawa ko kasi tingnan nyo, mukhang tanga. Nakatingin lang siya. Naliligo pa si James. So, na lang muna tayo. Mag-tiklop ng damit para mamaya, bawas na yun sa mga gagawin ko. Very efficient. So, gusto ko lagi, pag may extra time, gawin na para mamaya chill-chill na lang. Itong sikat na tinapayan dito. Order ni James. Anong order yan? El Paso. So, ano laman yan? Pakita mo. Sarado eh. Cheese with onions and egg ba yan? Roast beef ata. Roast beef. Tapos meron siyang juice. Ako, umorder ako ng carpaccio. Parang yan? Raw meat ba yan? Plus with truffle mayo. And of course, matcha. Kasama namin yung mga friends namin, pero camera shy pa rin sila, so ayaw pa nila magpakita. Kain lang kami. Pencet itu jangan dikirim. Tadi yang Tikman din natin yung kay James.
Ang dumi lang kainin. Hot yum. Yeah. Ayun yung Gausa. meat. Hindi masyadong kita. Yeah. Kasi yung kay James, warm. Yung sa akin, cold. Pero parang sila masarap. Ang sarap? Ito na ang aftermath. Iniubos ko na lang tong matcha ko. Ang sarap niya, in fairness. Just leave it until next week. As may ka-video calling na naman tayo. Let me see what he... Para kaming LDR, no? Lagi kami nagko-calling-calling. We are really LDR. What do you mean? O, sa totoo lang, kami ang may relasyon, hindi sila ni Kuya. Si Kuya ang kabit niya. Yes. So, ayan. Tapos na ako magtiklop. Well, ito, sasampay ko lang to kasi tamad ako magtiklop ng mga long sleeve. 12 o'clock na pala dito. So, actually, hindi na breakfast yung kinain namin kanina. Brunch na pala yun. Naglugay ako ulit kasi testing ko lang. Baka naman numipis siya. Bumaba yung volume pagka nakabagsak. Kasi kanina nakataas. Parang kita mo pa rin ang daming volume dito. So, testing lang. Testing kung effective ba tong nasa isip kong plano. Gumagawa ako ng Maha Blanca. Testing lang. Parang bukas pa ako matatapos dito. Ito ba taga-katagal ito lutuin? Actually, isa sa pinaka-namimiss naming pagkain ng Pilipinas dito is yung mga kakanin. Kasi mahirap siyang gayahin, di ba? I mean, wala rin lahat ng ingredients, saka basta mahirap. Like yung puto bongbong, parang ang hirap gawin nun dito. Although nakita ko, may pwede namang gawin siya dito. Yun lang, matrabaho. Medyo lumalapot na to. Ayan, ready na yata to. Ano to, papalamigin na lang, no? Mukhang okay na siya. Patayin ko na. Ililipat ko na lang to sa lalagyan. Kasi hintay na lang to lumamig. First time kong gumawa ng Maha Blanca actually. Hindi ko nalalagyan to ng keso dahil hindi ako masyadong mahilig sa keso sa dessert. So sana. At wala rin, di ba nilalagyan din nung iba ng tawag doon, latek ba yun? Ito, wala na. Ang hirap na ito mo nga, ilang minuto na akong halo ng halo dito. Ayan, nilipat ko na siya dyan. Tapos kailangan lang natin siyang palamigin. And then, ready na siyang kainin. Siyempre, pagkatapos magluto, ano pa nga ba? Kailangan natin hugasan to. Teka. Unahin ko muna tong isang Kagabi pa to eh. Sinamad lang ako hugasan. Dito ang arte ng mga tao. Debrush yung nila panglinis ng mga plato, ganun. Pero ako, gumagamit pa rin ako sponge kasi mas madali pa rin siya para sa akin. Yung kasing brush, di ba, para nga hindi na ganung mabasa yung kamay mo. Pero para sa akin kasi hindi siya ganung nalilinis kasi pag ganito, kaya kong kudkurin, kumbaga, yung brush, hindi naman masyado nakakakudkud yan. Although minsan ginagamit ko siya for pagka magbabanlaw or pagka hindi naman ganun kadumi yung plato. So, minsan may silver rin siya dito. Itong mga nakarang araw, malamig pa rin dito. Winter naman kasi talaga, pero usually kasi yung winter dito hindi na ganun kalamig. I mean, malamig, pero yung hindi na umaabot ng negative degrees ba.
Pero this year, malamig. So, I think, sa summer, magiging sobra namang init. Tapos ngayon, ang panahon naman ngayon is maulan. Tingnan nyo. I mean, hindi na naulan ngayon, pero kanina, buong umaga umuulan. So, yeah. Excited na ako doon sa Maha Blanca. Mukhang masarap pa naman. Tas kanina, sabi nung ibang ingredients, lagyan daw ng sugar plus ng condensed milk pa. Sobrang namang tamis yata pag gano'n. Hindi ko sinunod. Nilagyan ko lang ng sugar. Wala na akong nilagay na condensed milk. Tapos kanina, tinikman ko yung spatula, yung natira doon. Sakto lang yung tamis. So, buti na lang, nakinig ako sa sarili ko. Diba? Wannabe cook is not so wannabe cook after all, ha? Mamaya, binidyoan ko rin yan. Pang wannabe cook ko. So, kung gusto nyong tikman yung yung recipe, ipanoorin nyo na lang kay Wannabe Cook. Siguro iniisip nyo, ba't ang dami niyang oras? May vlog siya, tapos may Wannabe Cook pa. Well, marami akong oras kasi 4 days a week lang naman ako nag-work. At saka, tawag doon, hobby ko naman kasi to. So, hindi rin siya parang work, kumbaga. Ang nahahaselan lang ako is kapag alam mo yung ang busy nung week mo, tapos kailangan mo pang isipin na kailangan mo pang mag-content. Ayun ang ang medyo nahihirapan ako. At saka, hindi siya, believe din ako sa mga influencer, to be honest. Kasi, hindi pala siya basta-basta. Akala ko dati, pagka-influencer, napakadali lang ng buhay, bibidyoan mo lang ang buhay mo, tapos kumikita ka na, di ba? Pero hindi pala siya madali kasi kailangan mo isipin kung ano yung storyline, kailangan medyo aesthetic yung view, may paiba-ibang angle. So, hindi siya ganun kadali. Tapos, talagang pag-editing, ayun ang time-consuming. So, yeah. Pero, let's see kung gaano ako katagal dito sa paggaganto ko. Hanggang ngayon naman, na-enjoy ko. So, tingnan natin kung hanggang kailan ko siya may enjoy. So, ngayon, nood naman tayo ng TV. Mag-aano lang tayo. Nood ng K-drama. Itong TV namin, sobrang luma na siguro. Ayaw na meron nakasulat dito, Netflix. Pero ayaw niya nang makonect. Ayaw niya nang pumunta sa Netflix pag pinipindot ko. So, kailangan ko lagi magpunta pa sa cellphone ko para i-connect through Chromecast. Weird. Although from lang naman yung TV namin, from 2017 lang. Pinapanood ko ngayon tong itong Can This Love Be Translated. Sakto lang siya para sa akin. Pinapanood nyo rin ba to? Or mahilig din ba kayo sa K-drama? Ako kasi mahilig ako sa K-drama eh. Lambig talaga nito si Toby. Baby. Tapos na ang aking Maha Blanca. Look at those. Pakita ko sa inyo. Hindi siya masyadong naging firm. So, So, next time siguro dahil hindi siya ganong naging firm nga,
more cornstarch. Although yung lasa niya, ang sarap. Sakto lang yung tamis para sa akin. So, yeah. It's a successful one. Pwede itong i-upload dahil successful siya. Very creamy yung texture niya. Yeah. Although pwede na rin siguro to, no? Okay lang ba talagang sobrang firm? Usually kasi sobrang firm, no? Pero maganda na rin to, creamy. Hindi siya yung nakaka-dry sa mouth ba? Sarap naman ang tulog ni Taro. Hi, baby. Back to kusina na naman tayo. So, mag-iinit na ako ng ulam. Kahapon nagluto na ako ng sinigang. Kasi di ba mas masarap yung pagka the next day mo pa siya kakainin. Ano yan, sinigang na baboy. Nakabili kasi akong kangkong sa Asian store. Bibihira lang kasi may kangkong dito. Parang bilang mo lang sa isang taon ba. At saka mamahalin siya. Parang magkano binayad ko? For siguro mga ganto kakapal. 500. Ano 500? 5 euro, I mean. 500 euro. Grabe naman yun. Hindi ko lang alam. Ano yun? 5 times, 68 na ata. Palitan niya yun. So, ang mahal, di ba? So, initin ko na siya. Low heat lang. Ayan, tapos nagsaing na rin ako. And, papunta dito si Amanda ngayon kasi mamaya lalabas kami. Pupunta kami sa parang games, na interactive games siya sa malapit dito. Ano yan, Toby? Nahimatay ka ba dyan? Ang taba-taba! Ang taba-taba niyan! Ang taba-taba! Si Toby mahilig yan sa belly rubs. Unlimited belly rub. Si Taro ayaw niya yun. Pagka binelly rub mo siya, aalis yan. Ito si Toby talaga, hindi niya, buong araw ka maganto, okay lang sa kanya. Taba-taba. Kaya nga, hindi siya pwedeng mamatay. Ngayon ako nakakita ng pusang pwedeng magpa-belly rub. Ay, naglalaro yan. Ito, bungal naman. Ay! Ay, naumpog! Ay, naumpog ang baby! Habang natin iniintay yung food na uminit, refill tayo ng kape. Ganito yung kape namin dito eh. Yung ganito ba? Lalagay mo dito sa ganito. Tapos mo na siya. I-install mo dito yung kung gaano karaming tubig. Tapos ito pang mainit na tubig pang tea. Mahilig kami sa kape eh. Like, at least ako once a day dapat nakapagkape. Max 2. Ganon. Kasi masyadong maraming kape, masama rin naman, di ba? Naalala ko noon, although bata pa naman kasi kung nasa Pilipinas ako, hindi ako nagkakape pa noon eh. Parang nagkape lang ako nung kailan ba? Parang 23, ganun. Dahil sa office, panay ang kape ng mga, nung nag-i-intern pa ako, panay kape ng mga tao. So, napakape na rin ako. Empty na to. So, i-recycle natin ng paper. Andito na ang aking sundo. Dahil kami ay gagala-galar.
muntikan ko na namang malimutan mag-outro. Ay, nako. Kaya ako masasanay sa ginagawa ako sa buhay ko. Anyways, nakauwi na kami and nakapagpalit na nga ako ng damit na pantulog. Kasi matutulog na anong oras na ngayon? 11 p.m. na dito. So, naglaro lang kami kasama yung mga friends and kapatid ko tsaka yung boyfriend niya. Tapos, nalimutan ko na rin i-video yung pagpasok namin doon. Pero anyways, ang niya, masaya siya. Kaya lang ang init sa loob. Kasi syempre nagtatatakbo ka, di ba? At saka, parang naglalaro kami. So, talagang medyo uminit. Pero yeah, masaya siya. So, that's it for this vlog. Bye!